Nakikibalita lamang ho kami, no? Binabanggit natin dito na meron na rin po mga naapektuhan sa mga dam at sistema ng irigasyon natin sa Albay. Nga po ng asphalt, mga pyroclastic density currents. Alert level 3 na po ron eh. Kamusta po yung mga pinsala? Ano yung mga sitwasyon sa irigasyon natin dyan sa Bicol ngayon? Well, alam nyo, Cairo, yung mga affected naman na area natin ay nagsasagawa naman tayo kaagad ng desilting operations, ano? Kaya maganda at marami nang naibigay na bagong mga equipment si Pangulong BBM sa atin. Nagagamit namin ngayon, hindi lamang sa ganitong Hmm. sitwasyon, kundi pati na rin po sa El Nino at La Nina cases. Malaking tulong po yung mga heavy equipments natin. At of course, tumutulong din po yung mga irrigators associations natin, yung mga IAs. Dahil yung operation and maintenance ay katuwang po natin sila. Okay. Nabanggit nga po sa ulat po ng NIA Bicol Administrator na hindi raw po bababa naman 138 mga ektarya ng sakahan na sakop po ng ibang irrigation system ang naapektuhan po ng makapal na ashfall. E mga apektadong sistema dyan daw po sa NIA Bicol ayon po sa report, yung Inascan Communal Irrigation System, yung Masarawag, yung Mabalud, Tandura, yung Upper Libod. Kamusta po? Ano bang magiging epekto nito na yung abo na yan sa tubig? Ano bang epekto nito at maging sa equipment natin? Well, Cairo, okay naman sa equipment natin. Basta alam mo naman yung mga cleaner, air cleaner, Ah. bilhin natin sa mga operators, ayusin lang. At ah, yung, yung mga affected naman po ay nililink na natin sa DSWD Hmm. para matulungan sila sa DOLE para sa mga tupad programs. So, ang approach po natin dito is multi-agency. All of government approach po ang ginagawa natin po rito dahil yun naman po ang bili ng ating Pangulo para mas maraming tulong ang matanggap ng ating mga magsasakang affected po, Kahiro. Natural naman pagka yung mga dam at mga waterways natin, pagka nandyan ho yung abo, tatambak ho yan doon sa pinakasibig niyan eh. Magpapaapaw doon sa mga tubig natin, magpapababa doon sa mga posibleng pwedeng maging stock sana. Yung mga ganon na madali ho kasing matuyo, anong gagawin po natin doon? Well, kaya nga, ang lagi namin request sa DPWH, Kahiro, ay hindi lang naman dyan, ano, kundi buong system na natin, buong river system natin, buong Pilipinas, ay may siltation na, Kahiro, no? Hmm. So, ang nire-request namin sa DPWH, dapat talaga maglagay ng mga sabo dams para Oh, makontrol po natin yung siltation dahil hindi po kaya ng isang ahensya ito, no, ng NIA ayan. lamang ito. So, again, yun naman po ang approach ng ating Pangulo para makatipid tayo sa pondo, magtulungan ang mga ahensya at malaking makakatulong po sa amin dito ay ang DPWH. Lalong-lalo na, engineer, kung sakasakaling wag sanang mangyari, wag na sanang sumabay yung malalakas sa pagulan. Pag lalakas yung mga pagulan, yung banta ng lahar flow sa mga waterways, dadagdag problemang malaki yan. Tama po yan. The only way po is, again, ulitin ko, yung pangontrol natin sa siltation and yung pagtatayo ng sabodam, ang maganda pa po doon, Hmm. may bawi tayo doon sa gastos ng gobyerno doon dahil nagagamit din po ito para sa food production. Kaya yan po ang magandang mga proyekto, magandang project. Para na, yung, alam mo ba, yung climate change resiliency na Oo. tinatawag. So, kailangan natin mga climate, yung mga adaptation projects na kagaya po niyan. Oh. Posible po ba, Engineer Ed Guillen, na yung mga temporary shutdown pwedeng gawin sa ilang pagkakataon? Kasi may mga kailangan daw pansamantalang isara daw ho yung mga gate ng irigasyon para maiwasan na yung pagpasok ng sobrang daming putik at saka yung abo sa loob po ng sistema na mas mahirap linisin. Posible bang gano'n na mangyari? Alam niyo, Cairo, talagang dapat pag nakikita natin na mas nakakasama pag pinapapasok lang ng tubig, dapat talaga isara yung mga gates, ano? Ide-desil po na natin yung mga intakes para sa ganun pagbukas natin ng mga gates natin ay walang Oh. papasok na mga itong mga abo, ano? So, ganun po talaga ang sistema diyan. Siguro talagang dapat gawin dyan kasi nga may panganib yung sa mga dam, yung lahar at siltation ano ho, maaring dagsain ng yung mga reservoir natin, harangan yung mga intake gate ng gate. Kapag napupuno ng sediment po yung mga dam, syempre nababawasan na yung kapasidad ho niyan at yung paglibak ng tubig kasama, maaring umapaw din kaya masira yung mga mekanismo nito. Pero wala pa namang ganon, hindi pa tayo umabot sa ganon. Hindi mo naman, Kahiro, at saka alam mo dyan, meron sistema ang NIA kasi dyan. Pag Hmm. binuksan namin yung sluice gate natin, ano, yung mga nandun sa harapan, pag malakas ng tubig, Kahiro, no, Oh. binubuksan yung sluice gate para ma-desilt yung nasa harapan. Na hindi Hmm. mo na ginagamitan ng equipment, mismo yung velocity ng tubig ang kusang maglilinis doon sa harapan ng dam natin. Kaya napakahusay ho ng design ng mga dams ng NIA eh. Pagka ganyan sa mga diversion, ano. Oh. So,
Ay, yun po lang po ang kailangan nga Hero na kasama naman incorporated sa design natin diyan. But of course, iba naman ang usapan pagka yung mga impounding dams na po na matataas dahil hindi naman pwede yung ganung design. At doon muna kailangan ngayon yung mga sinasabi natin mga sabo dams. Ay, sana na lamang wag na madagdagan pa at humaba pa yung problema niya. May problema na tayo sa Middle East, may problema pa tayo dyan sa mga ganyang klase ng galit ng kalikasan. Kaka-apekto po naman sa ating mga kababayan po yan. Siguro sa uling pagkakataon na Engineer Ed Gillian, sa inyo pong panawagan sa ating mga kababayan po doon, lalo na yung mga malapit po dyan sa mga dam at mga irrigation system natin sa Kabigulan. Ay, well, gaya ho ng lagi natin sinasabi, Cairo, ang maganda lang sa NIA kasi is that tulungan kami, ano, yung ahensya natin at yung mga mismo mga farmers natin o yung tinatawag ng Irrigators Association, ay natulong talaga sila sa amin. So, ang panawagan po natin ay paigtingin pa, no, yung pagtutulungan natin at asahan naman nila na kami po sa NIA ay iuugnay natin naman sa iba't ibang government agencies yung sitwasyon nila para matulungan din sila. Again, hindi ho kaya ng NIA lamang ito, pero kung magtutulungan po kami, ng ibang national government agencies ay mapapagaan po ang trabaho natin, Kahiro. Okay po. Ed Gillian, sir, marami pong salamat. Magandang umaga. Ingat po kayo. Stay safe and good morning. At siya nga pala, pahabol. Happy wedding anniversary. Thank you, Cairo. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Ingat Magandang po kayo. umaga po. Good morning po. Si Engineer Ed Gillian, Administrador ng National Irrigation Administration. Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.